106 votes o pirma ng mga kongresista para ma-impeach ito pong si Sara Duterte, kumpleto na ba? Kumpiyansa po ito pong si Representative Isabel Zamora na nakuha na po nila ang boto na 106 or bilang na 106 para po yung articles of impeachment matapos po ang proseso na pinagdadaanan ngayon sa Committee on Justice ay maaaring aakyat sa Senado. Pero alam po ninyo mga tol, ito pong bilang po na ito ay makailang beses na pong napag-uusapan na kumpleto na, hindi lamang po nitong pahayag ni Congressman Zamora o Congresswoman Zamora ang una pong napag-usapan tungkol po dito. Sa katunayan, ang naging balita po kamakailan, no other than Congressman, ang ating majority leader na si Sandro Marcos ay napabalita na nakasecure na po ng 200 at least votes para po pumirma ang mga kongresista sa impeachment nito pong si Sara Duterte. Ito po ay ibinalita ng politico.com.ph noong March 9, 2026. By the way, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 28, 2026. Wag na po nating batiin ng maligayang kaarawan si Rodrigo Duterte sapagkat malungkot po talaga ang kanyang kalagayan ngayon sa Hague, Netherlands. Ikalawang taon niya po doon na nagdiriwang ng kaarawan at I believe sa mga darating na taon, siya po ay magdiriwang pa ng kaarawan sa Hague, Netherlands at kung matutuloy sa paglilitis at conviction, maaaring sa isang bansa na miyembro po ng International Criminal Court, doon naman siya magdiriwang ng kanyang kaarawan sa loob ng kulungan. Pero balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Katulad po nung mga napabalita sa nakalipas na panahon, mukhang sigurado na po talaga ang bilang po na at least 106 votes dito po sa House of Representatives. Ang pinag-uusapan na lamang po dito ay kung kailan matatapos yung prosesong pinagdadaanan sa Committee on Justice. Ito na po yung mga natapos, balikan lamang po natin para hindi po tayo na liligaw sa mga impormasyon na kumakalat sa publiko. Noong February 2, dalawang impeachment complaint po ang inihain ng dalawang grupo. Una po dito, ang grupo ng Makabayan Black at ang ikalawa, ang grupo po ng civil society na sa pangunguna naman nitong apo ng Aquino na si Francisco D. Tapos, noong February 6, ito naman po ay sa pangunguna ni na Father Saballa sa tulong po ng abogadong si Attorney Amando Ligutan. At yung ikaapat, pasensya na kayo, nagkakandabulol-bulol ako ngayon, ewan ko kung bakit, ay noong February 18, sa pangunguna naman nito pong si Attorney Nathaniel Cabrera. Kaya apat po na impeachment complaint yung na-forward sa Office of the Secretary General and thereafter inilagay po sa business order at ito nga po ay tinugunan na ng Committee on Justice simula po noong March 2, 2026. Ito po yung unang araw kung saan dinetermina po ng committee ang sufficiency in form kung saan unanimous ang naging boto para po doon sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Paano po yung nangyari sa una at ikalawa? Ganito po yon. Yung unang impeachment complaint, sa boto pong 22 against 10 ay sinet aside po ito sa di umano'y paglabag sa 1-year bar rule. Kasi alam naman po natin na ang Korte Suprema ay naglabas ng kanilang desisyon noong July 2025 at malinaw po doon na ang pagpapile ng impeachment complaint ay maaaring magsimula lamang February 6, 2026. Kaso lang nagkaroon po ng confusion sa 1-year bar rule dahil yung resolusyon na inilabas ng Korte Suprema noong January 2026 ay tumutukoy naman sa petsang January 15. Kaya napaaga yung pagpapile ng dalawang grupo accordingly, di ba? Pero hindi na nga po natuloy yung impeachment complaint number 1 dahil nga po ito ay pinagbotohan ng collegial body, ang Committee on Justice sa bilang na 22 against 10. At yung ikalawa naman pong impeachment complaint, ito naman po ay nagkusa na ang mga proponent na i-withdraw yung kanilang impeachment complaint at suportahan na lamang yung ikatlong impeachment complaint.
Kaya nga po nagpatuloy noong March 2 at doon katulad ng binanggit natin kanina na determina ang sufficiency in form with unanimous decision. Wala po kasing nag-move or nag-motion or nag-object doon po sa motion para po ideklara itong sufficient in form. And the following day, on March 3 at saka March 4, dinetermina naman na sufficient in substance. Ito pong impeachment complaint number 3 and number 4 with a super majority votes of 54 against 1. Natatangi lamang po ang bastos na kongresista na si Jesus Bong Suntay. Akala ng ilan nakakalimutan na ng publiko, pero wag nating kalilimutan na meron pong misogynistic congressman diyan po sa House of Representatives sa katauhan nito pong si Bong Suntay. Anyway, ang nangyari diyan, super majority votes, talagang nadeklarang sufficient in substance, and thereafter nag-release po, padala po ng notice ito pong Committee on Justice sa kampo ni Sara Duterte to answer the same within 10 days. And nag-fall po yung 10 days, yung katapusan po ng ikasampung araw, Sunday. Kaya na-move po ito automatically March 16, 2026. At past 4 in the afternoon, sumagot nga po sa pamamagitan po ng isang ad cautelam reply ito pong mga abogado ni Sara Duterte. At malinaw po doon sa kanilang reply na hindi po nila sinagot yung mga aligasyon ng complainant sa impeachment kay Sara Duterte. Bagkus parang naging general denial po ito dahil nga po walang specific na pagsagot sa mga aligasyon, kaya itinuring po ito ng mga complainant na sina Attorney Amando Ligutan et al. At si Attorney Nathaniel Cabrera na hindi na dapat sagutin. Kaya na-waive na po yung 3 days na pagsagot ng mga complainant at even yung rejoinder sana na another 3 days ng kampo naman ni Sara Duterte. Kaya noong March 18, 2026 ay dumaan po sa prosesong tinatawag na determination of sufficiency in ground. At ganun pa rin, nagkaroon po ng pagboto at nanalo pa rin po. Nag-iisa lang naman kasi ang umo-object. Ito pong si Congressman Rufus Rodriguez doon po sa impeachment complaint. Kaya na-determine na pong sufficient in grounds at nagpatuloy na po ang mga proseso. Nag-calendar po ang Committee on Justice ng mga petsang March 25, April 14, April 22 at saka April 29. Ano pong nangyari noong March 25, 2026? Noong araw po na yon, pinag-usapan po yung mga preliminary matters. Kasama din po diyan, syempre, yung nalito ako kanina, no? Nung March 25 pala, nag-object ang nag-iisang si Congressman Rufus Rodriguez. I stand corrected, nawala sa flow ng thoughts ko yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Yun po sa March 25, natatanging si Congressman Rufus Rodriguez ang nag-object sa lahat ng mga pinag-usapan, partikular yung i-issue po ng subpoena sa impeachment, kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte para po sa mga personalidad at institusyon. Ibig sabihin, nag-issue po ng subpoena duces tecum at ad testificandum ang committee. Isa po sa mga mahalagang personalidad na kanila pong sinupwena ay ito pong si Ramil Madriaga. Pero hindi na po ako magpapakalalim pa dyan po sa punto na yan sapagkat may mas mahalaga po tayong dapat mapakinggan ngayon. Ito po yung naging balita sa araw po na ito kung saan sa Saturday News Forum ng House of Representatives, kumpiyansa nga po itong si Congresswoman Isabel, Granada yung maiisip ko Isabel Zamora, na meron na pong sapat na bilang or at least 106 votes. Ito pong House of Representatives. Ayon nga po dito sa balita ng GMA News Online, House Justice Panel Zamora on votes to impeach VP Sara, we have the numbers. Basahin po natin ito. Balita po ito, March 28, 2026. House Committee on Justice Vice Chairperson
and San Juan City Representative Isabel Zamora on Saturday expressed confidence that the lower chamber has enough numbers to impeach Vice President Sara Duterte. At a news forum in Quezon City, Zamora was asked if she was confident that the House of Representatives has sufficient votes to transmit impeachment complaints against Duterte to the Senate so that the Vice President's trial would commence. Ayon po sa kanya, we believe that we have the numbers. We need 1/3 or around 106 votes if I'm not mistaken. We have the numbers. Pero syempre, ito pong si Congresswoman Zamora ay may pag-aalinlangan dahil nga po may mga ilang kongresista din na nagkakaroon po ng pag-aalinlangan, I should say, not Zamora, sa pagpirma po nila dito po laban kay Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint niya. At ito po ay hindi naman din maikakaila. Pero ang punto kasi, kung meron man sigurong mga nag-aalinlangan na bumoto for several considerations, particular diyan yung possible na ganti ni Sara Duterte, mangilan-ngilan lamang yan, no? Mas marami siguro ang mas tinitingnan ang paghahanap po ng pananagutan. Kaya sa punto pong ito, tayo po ay makinig, manood at reaksyonan po natin yung naging Saturday News Forum kanina. Marami pong mga impormasyon dito na alam na rin naman ng publiko pero ibinabalik-balik para po mas maging maliwanag sa kaalaman po ng bawat Pilipino ang mga pinagdadaan ng proseso ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Pakinggan, panoorin po natin ito mga tol. Simula tayo dun sa reaction nyo dun sa petition ng group of lawyers to ask the Supreme Court to declare as unconstitutional yung ginagawang hearing ngayon. Okay po. So, we have several thoughts on the petition filed by Attorney Torion and company. No? Una-una po, they filed it as a taxpayer, alleging that it is a taxpayer suit. For us lawyers, hindi po pwedeng taxpayer suit ito dahil hindi naman po involving monies of the government. Ito pong unang naging tanong kay Congresswoman Zamora ay ang balita po kahapon kung saan ang grupo po ng mga abogado na sumusuporta dito po kay Sara Duterte sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez ay naghain po ng petition for certiorari with a prayer for issuance of temporary restraining order. Sa madaling pangunawa, ito po ay paghiling sa korte na ipatigil yung ginagawa pong proseso ng pagdinig ng Committee on Justice kaugnay nga po ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Sa paniniwala nila, ito daw po ay unconstitutional, no? Sinasabi in particular nito pong si Attorney Vic Rodriguez na it violates the due process at ito naman pong si Attorney Torion, I forgot yung kanyang mga specific na sinabi. I'm sorry, biglang nag-miss sa isipan ko. Pero ang pinakapunto ay lumalabag daw po ito sa ligang batas. Naalala ko na, ang sinasabi po nitong si Attorney Torion at Vic Rodriguez ay hindi daw po equal ang proteksyon na in-afford ng Committee on Justice sa dalawang sitwasyon. Ito po ay tumutukoy doon sa impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos at saka siyempre dito po kay Sara Duterte. Magkaiba daw po, mas pinaburan daw po at mas pinrotektahan daw po ng Committee on Justice sa pamamagitan ng hindi na pagpapatuloy yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, dito po kay Sara Duterte pinalalabas nila na nagkakaroon po ng fishing expeditions. Pero iyan po ay ipinaliwanag sa atin ng ilang mga kongresista at even ng mga legal personalities na wala pong fishing expeditions na nangyayari kaugnay po ng pagdinig ng Committee on Justice, particular
ang pag-i-issue po ng subpoena. Kasi may mga sitwasyon po daw ayon sa mga abogado na ito na nagpapaliwanag na hindi talaga mahahawakan ng mga complainant yung mga ebidensya unless there is an issuance of subpoena at ito po ay ipapalaw, isusundin ng mga institusyon na pinadalhan po ng subpoena. Ang pinakamagandang halimbawa daw po dito ay yung SALN na matatagpuan syempre sa Office of the Ombudsman at kaugnay po niyan, nagpahayag na rin ang Office of the Ombudsman or mismong si Ombudsman Boyeng Remulla that they will comply. After all, kahit naman daw po walang subpoena, pwede po silang mag-issue ng SALN copy sa sino man, basta ito po ay for justifiable reason. And kasama din syempre dyan yung mga financial records kaugnay po ng mga transaksyon na isinagawa, particular sa sa Securities and Exchange Commission ng mga negosyo di umano nito pong mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. At syempre sinupuena din po ang Anti-Money Laundering Council, kaya yan po yung mga abangan po natin in particular sa April 14. At isa rin sa most anticipated, ito pong pagtestigo ni Ramil Madriaga, bagamat ito po inabanggit na natin kanina, ang napag-aalaman po kasi nating impormasyon, mukhang mag-a-appear na po ito pong si Ramil Madriaga sa April 14, kung saan kinakailangan niyang patunayan na yung kanyang inilabas na salaysay ay makatotohanan sa harapan po ng committee. At ang mga bahagi ng salaysay po na yan na naglalaman po ng 30 paragraphs sa 5 pahina, ang ilan po diyan ay direktang nag-aakusa dito po kay Sara Duterte particular sa hindi daw po tamang paggasta ng confidential funds. Patuloy po natin pakinggan ito pong si Congresswoman Zamora. Ang kine-question dito po. Second, sa totoo lang po, we expected them to file this petition. Sabi nga natin, it is more than May nagtatanong, Randy, can I ask, what is the relation between Congressman Zamora and Mayor Zamora of San Juan? I do not know. Pasensya na po. Itanong po natin kay ChatGPT habang pinapakinggan po natin ito. pages long. How can they have come up with the 100 plus pager petition in a few days, right after we had our hearing in the Committee on Justice? So obviously matagal na ho itong pinaghandaan. Pero hindi po yun. Ang sinasabi po natin ay last year po nung tayo ay sumabak po sa impeachment, sila po ay nag-question sa Korte Suprema saying that the way that we filed the impeachment and transmitted the articles of impeachment before the Senate was unconstitutional. Dapat daw po hindi dumiretso doon. We bypassed rules. We did not follow the Constitution. We did not follow the rules of the House of Representatives. Ano po ang nangyari? Ito po ang sagot, siblings po sila, magkapatid. Pero I do not know kung ito po ay sigurado kasi half brother at half sister ang nakalagay po rito. No, i-correct niyo lamang po ako kung mali po yung sagot ni ChatGPT. After all, marami naman po nagsasabi diyan na sila po yung magkapatid pero mukhang half brother, half sister. Anyway, tuloy po tayo dito sa pakikinig mga tol. Doon, naglabas po ang Korte Suprema ng desisyon back in July saying that we should follow due process, that while that we should follow due process and afford the Vice President her rights under the Constitution. Tama itong sinasabi po ni Congresswoman Zamora, na sumusunod lamang po sila kung ano yung nakatalaga sa konstitusyon at higit sa lahat kung ano yung sinabi din ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon noong July at January 25 at 2026. Kasi yun po yung iniyak ng mga abogado nitong si Sara Duterte. Ano lang yun, metaphor lang po yung iniyak,
Hindi naman umiyak ang mga yan. Pero yun po yung kanilang naging dahilan para po questionin ang legalidad ng proseso sa House of Representatives last 2025 kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. At sinabi nga po ng Korte Suprema na ito po ay unconstitutional sa mahigit 90 pages na desisyon ng Korte Suprema. Tinamad na akong basahin pero yung ilang pages po doon from page 1 to 4 at sa huling bahagi ng desisyon na yun, nabasa ko, sinabi po doon na unconstitutional yung naging proseso ng pag-impeach kay Sara Duterte last year for violations of her right to due process and speedy trial. No? Sana tama yung pagkakalala ko pero pretty sure ako na yan po yon. Kaya ngayon, yan po mismo yung sinusunod nito pong Committee on Justice, ang due process. But the problem now ay nasa kampo na ni Sara Duterte. 'Di ba? Sabi nila, gusto nilang madinig yung panig nila. Pinagbigyan sila ngayon. Nung dinidinig na ang panig nila sa Committee on Justice sa House of Representatives, magsasalita sila in particular itong si Attorney Michael Powa at Attorney Sison, yung babae, na ang proper forum daw po ay nasa Senado. Ito maliwanag na parang pambubudol ang ginagawa po nila sa publiko sapagkat last year, sinasabi po nila na hindi daw po sa Senado dahil hindi nila hinarap dun eh. Instead, pumunta sila sa Korte Suprema. Ngayon, sasabihin nila sa Senado. 'Di ba? Tapos ngayon, merong grupo ng mga lawyer na binag-usapan na po natin kanina, kina-question na sa Korte Suprema yung unconstitutionality ng process. In short, mga to, let us borrow again the words of former Secretary Ronald Llamas. 'Di ba? Kapag ayaw humarap, maliwanag kurap. Para hindi kayo nababansagan ng ganon, particular itong si Sara Duterte, bakit ayaw harapin? No? Sabi nila hindi daw totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga, ang tatayong testigo laban sa kanya. Sabi nila wala daw pong tagong yaman itong si Sara Duterte. Hindi daw po niya pinagbantaan ng ating Pangulo. Bakit ayaw pong harapin? Kasi hindi naman siya ang magpapatunay na siya may kasalanan. Kung hindi ang complainant at eventually kapag ito po'y nakakitaan ng probable cause, ang prosecutor ng House of Representatives. Ang gagawin nga lamang ni Sara Duterte dito is kontrahin ang mga ebidensya laban sa kanya. Kung walang tinatagong yaman, magpapakita ng ebidensya itong complainant or prosecution na meron siyang tagong yaman. At kung ako kay Sara Duterte at hindi totoo yan, ngayon pa nga lang, no? Total, nasa formal na proseso na. Pupunta na kagad ako sa House of Representatives. Aabangan ko pa ang pagtestigo nitong si Antonio Trillanes at doon isasampal ko sa pagmumuka ni Antonio Trillanes ang kanyang kasinungalingan. No? Kung totoo ang sinasabi ni Sara Duterte. Pero siyempre, again hindi po yan literal, no? When I say isasampal, ipapamuka kay Antonio Trillanes na sinungaling ka. Pero bakit hindi nila magawa? Sa party ko, ako'y hindi naniniwala na magagawa yun ni Sara Duterte dahil mas malakas ang paniniwala ko na nagsasabi ng totoo si dating Senador Antonio Trillanes. And napatunayan naman natin na si Trillanes, ang mga sinasabi po nito, napakaraming makatotohanan. No? Kung meron mang nagmimiss sa kanyang mga ibinabahaging impormasyon, slight lang, bahagya lamang at maaaring sa petsa lamang nagkakatalo. Katulad po nung pagsasabi niya na meron ng warrant of arrest si Rodrigo Duterte at lalabas po ito sa mga unang quarter or second quarter ng mga taong nakalipas. Pero lumabas talaga yung warrant of arrest ni Rodrigo Duterte on March 7. Pero naging public po ito noong March 11 kung saan siya na po ay inaresto sa NAIA pagkagaling po niya sa Hong Kong nung panahon na siya po ay nagpunta doon. No? At going back, dito po sa pinag-uusapan po nating impeachment complaint laban kay Sara Duterte, hindi po totoo na wala pong due process ngayon kay Sara Duterte. In fact, sabi nga po nito pong si Congressman Joel Chua, sobra na ang due process na ibinibigay po nila dito kay Sara Duterte. And this will be done by going through the House Committee on Justice. So kaya ngayon, nagtataka kami na
kung kailan sumusunod po kami sa desisyon ng Korte Suprema, kung kailan po bawat letra ng House Committee on Justice rules and the rules of impeachment of the House of Representatives, bawat letra po ay sinusunod namin. Kine-question po na naman nila ito. Sumusunod lang naman po kami sa aming tungkulin under the Constitution and as dictated by the Supreme Court in the decision in the Duterte case. Ma'am, nakikita niyo ba na may potential ng constitutional crisis dito? Kapag, again, dahil hindi ako abogado, hindi mo masuspindi. Pwede ko sabihin, pag nag-overstep ulit or nag-overreach ang Supreme Court sa kanilang kapangyarihan at pakialaman yung exclusive na karapatan ng legislatura. Well, gaya po last year, no, sabi natin there was an overreach. With all due respect to the Supreme Court, ako po ay isang abogado. Yun po ang maniwala ng karamihan. Pero naniniwala pa rin ako at hinihintay ko pa rin po ang desisyon ng Korte Suprema na sang-ayon sa Constitution. Ito po, gagawin namin ang tungkulin namin under the Constitution, ang tungkulin namin as representatives, as congressmen, and as members of the House Committee on Justice. And I believe that the Supreme Court will act judiciously and properly. Dahil sasabihin naman ho nila, di ba, na sumusunod lang kami sa kanilang mga directives in their decision and in fact in the resolution dated January 2026. I don't think that there will be a constitutional crisis, honestly. So ma'am, we are so hopeful na Yes. walang constitutional constitutional crisis na maaaring mangyari kung hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. What if mag-issue ng TRO ito ngayon, mga tol? Pero sa ating pagkakatanda, malalaman na natin yan sa mga susunod. Pagkakaunawa, may proseso yan, araw lamang, within 10 days kung hindi tayo nagkakamali, maglalabas ng desisyon dyan ng Korte Suprema. Probably by April, malalaman na natin kung mag-i-issue ba o hindi ng TRO itong Korte Suprema. Pero malakas po ang paniniwala dyan ng maraming legal personality na hindi po yan gagawin ng Korte Suprema. Sa katunayan, isa po na nagsasalita ngayon ng hayag dyan at nagpapaliwanag ay ito pong si Dean Mel Santamaria. No? Tingnan ko kung mababalikan ko yung interview sa kanya. Ito po, pakinggan po natin ito, mga tol. Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang dating Dean ng Far Eastern University Institute of Law, Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Nina at Jack. Attorney Mel, ano po ang reaksyon ninyo dito sa TRO na isinampa ng mga abogado na sumusuporta kay VP Sara? May nagtatanong, ilang taon ba pwedeng palitan ng miyembro ng Supreme Court? Upon their compulsory retirement. No po, hindi ko po kabisado yon, pero at the age of 70, magre-retire po compulsorily ito pong mga miyembro po ng Korte Suprema, and that will be the time na sila po yung mapapalitan. No? Kasi dalawa lang naman po ang pwedeng maaaring mangyari dyan kung na para sila po yung mawala dyan sa Korte Suprema. Either sila po yung mag-resign, ma-impeach, o bali apat po pala. No? Siyempre, yung dalawa, saka na nabanggit ko, saka yung pagka wag naman pumanaw, saka maging physically incapacitated. No? Hindi ko po particular yung masasagot yung tanong niyo considering na yan po ay nakabase po sa edad ng mga nakaupo pong justices diyan po sa Korte Suprema. Tuloy po tayo makinig dito po kay Dean Mel Santamaria. Unang-una, lahat naman ng tao merong karapatan mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Pero kung sasampa mo sa Korte Suprema, dapat ang ground mo, grave abuse of discretion. Hindi lang abuse of discretion, kung hindi lubusang pag-aabuso sa iyong kapangyarihan, discretion. Kaya yan ang batayan. Pangalawa, normally, ang nagpapail ay yung mga apektado. Ito Yung mga diretsadong apektado sa kaso. Ang diretsadong apektado dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya lang ang sabi ng mga naghain, sila ay mga taxpayer.
Kung minsan tinatanggap yun ng Korte Suprema, taxpayer kami, pero dapat pakita mo na ang issue ay transcendental issue. Talagang long range effect nito sa Pilipinas. O kaya, tama, dapat merong kang sinasabing nagkakaroon ng illegal disbursement. O may constitutional issue na naman, no, na matindi. Pero iyan ang mga grounds para maiyain mo bilang taxpayer. At pangatlo, ang tingin ko dito, hindi mismo si Sara Duterte, Vice President, ang nagain. Kaya hindi siyang nagain. Sa tingin ba ni Sara Duterte, she could tolerate the whatever discrepancy sa House of Representatives? Pwede niya na bang i-waive yun? Gusto niya na bang tumuloy yun para isampa na sa Senado? So hindi natin alam. So yung mismong apektado, hindi natin alam ang kagustuhan niya. So doon na lang magtataka ka na rin, bakit kaya final ito? No? Kung ang mismong tinatamaan ay hindi mukhang interesado dito. Maliban na lang kung bukas mag-intervention siya. And attorney, ito nga legally talaga bang pwede siya patigilin ng SC? Kung Ito na. nangyari na to noon, pero iba naman yung naging ground. Ito na yung paniniwala ng ilang mga abogado kasama po si Dean Mel Santamaria na hindi po ito sasaklawan ng Korte Suprema sa pamamagitan po ng pag-issue ng TRO. Kasi once na mag-issue ng TRO dito mga tol, yung sinabi ni Congresswoman Zamora, mababaliwala na yun. Magkakaroon talaga ng constitutional crisis po dito the moment na mag-issue ng TRO itong Korte Suprema. Dahil alam naman natin na ang mandato ay naka-express sa House of Representatives, particular yung salitang to initiate the impeachment, no? Laban sa isang impeachable officer. Tapos patitigilin mo dahil lamang sa paniniwala ng mga katulad nitong senator ni Israelito Torion na meron pong paglabag sa due process dito po kay Sara Duterte. Pakinggan natin ito mga tol. Di ba? Parang ang sinilip ay yung 1-year bar. Pero anong grounds ang pwede nilang patigilin itong nagaganap ngayon sa Kamara at considering na co-equal branch sila? Palagay ko, hindi ito ititigil ng Korte Suprema. Dahil yung dating kaso, nung nanalo si Sara noong July 2025 at nung 2026, ayon, humingi rin ng tigilan ng Senado. Hindi binigyan. Sapagkat nire-respeto ng Korte Suprema ang pagka-co-equal body. Kaya nga, nagulat tayong lahat, dumiretso na sa decision nun. Biglang nagkaroon tayo. Ayan, maliwanag ano? Hindi yan pagbibigyan ng Korte Suprema. Sana, no? Sana. Pero ako, malakas ang paniniwala ko na talagang hindi yan pagbibigyan. Balik po tayo dito sa pakikinig kay Congresswoman Zamora. Crisis. Yes, I'm very hopeful. Ma'am, babalik ako ng konti. Di ba na may person din, almost the same composition ng Supreme Court. Ito yung nagkuwaran to sa isang impeachable official and Chief Justice at that. Yes. Opo. Kayo po ba, malapit naman ng mahal na araw, naniniwala pa rin kayo sa mirakulo? Naniniwala naman po tayo. You know, we will always do our Si attorney nilang po our duty. We will do our duties under the Constitution, and I know the Supreme Court will also do their duties under the Constitution. Sige, let's ask Kasi bakit private lawyer. sa hulihan naman ng inyong liham sa korte, palaging my prayer. Very good po. Opo. Sige. Ano yung tingin nyo from a private perspective doon sa nangyayari sa House at yung reaction ng mga ostensibly private citizens and taxpayers? Tulad po ng sabi ni Kong Zamora, last year, nung sumabak sila sa impeachment, question yung kanilang paraan, yung proseso. So ngayon, nung sumasabak sila ngayon ulit,
sinundan nila yung sinabi ng Supreme Court, dapat dumaan sa proseso. So yun ang sinusundan nila. Ang sabi nga ng Constitution in Article 11, the committee after hearing and by a majority vote of all its members. So dapat talagang may hearing. Ito yung ginagawa nila ngayon. Diba? Sumusunod lang po sila sa Constitution or their constitutional mandate as well as the rules of the House on impeachment proceedings. Meron ng finding on sufficiency of form. Tama daw yung i-final. Kompleto naman po. Tama din daw po yun. May substance po. If taken on its face, yung mga nakasulat doon, mukhang merong kaso. Tapos, dumaan na rin po sila sa sufficiency of grounds. Dapat doon titingnan pareho yung complaint at kung may answer, kung ano yung sagot doon, kung masasapawan ba nung answer yung mga aligasyon sa complaint. Dahil mukhang wala naman kung talagang point by point. Makasingit lang mga tol, ano? Bago tayo magkalimutan sa 1,000 plus na manonood po natin, huwag nyo sanang kalilimutang mag-like mga tol. 541 pa lamang yung nagla-like sa ating programa. Mga DDS ba kayo? Kasi ang mga hindi nagla-like kay Top 1, mga DDS. Pag tinatanong po yung ilang personalidad kung sila'y DDS, tinatanggi po nila kahit alam naman natin na DDS sila. Katulad po itong si Rowena Guanzon, itong si Congressman Leandro Lebiste, Congressman Barsaga, no? Si Malutikia, even yung vlogger na si Cathy Binag. Ng mga pinagtatanong ang mga yan, kung sila po ba'y DDS, tinatanggi nila. Ayaw nilang amin na sila'y DDS. Nakakahiya bang maging DDS? Siguro, kung kayo'y DDS, hindi kayo maglalay kasi mukhang nakakahiya Pero hindi naman kayo DDS siguro. Kaya like po tayo mga tol. Maraming salamat sa mga naglalike. Tuloy po tayo makinig dito mga tol. Point answer dun sa answer at kautelang ni VP. Ngayon po, nandun na po sila sa finding of sufficiency of probable cause. Bilang po sila kung umakyat ito sa Senado, sila po ay ang mga kongresista po. Para sa kalanyuan ng lahat yung pinapakalat ng mga sumusuporta kay Sara Duterte na ito daw po ay unconstitutional dahil po mini trial daw po ang ginagawa ng House of Representative Committee on Justice. Hindi po yun totoo, no? Ang proper term nga po diyan talaga ay yung tinatawag sa rules po nila na clarificatory hearing or hearing formal, no? Na doon dinedetermina po nila akin po ito o kahaling tulad po ito sa preliminary investigation sa piskalya kung meron po bang sapat na basihan o yung probable cause. Kasi yun po talaga yung magiging dahilan para ang mga kongresista na naaayon po sa konstitusyon, syempre, pipirma. At pagka pumirma sila at nakakuha po ito ng sapat na bilang na at least 1/3 ng members ng House of Representatives, magiging articles of impeachment po ito at aakyat po sa Senado. Kaya, yun, wala pong mini trial. No? Yan po ay illustrative term lamang na ginamit nito pong si Congresswoman Jinky Luistro para mas madali pong maunawaan ng ating publiko. Pero kinoconfuse kasi ng kampo ni Sara Duterte ng kanyang mga abogado ang isipan ng publiko at pinalalabas na meron pong pagdinig na nangyayaring tinatawag na mini trial sa Committee on Justice. Hindi po yon totoo. Katulad po ng ipinapaliwanag dito ng private lawyer na ito, dinedetermina yung probable cause or sapat na basihan para po mapagbotohan ito sa plenaryo for a possible articles of impeachment. Committee on Justice, kung sino man yung magiging prosecutor, sila po ang haharap sa Senate who will be the judges. Kailangan nilang i-prove na may kaso. So, ngayon pa lang, kailangan din nilang makumbinsi ang sarili nila na may kaso. That's why nandito tayo sa finding of probable cause. Mama, nung nakaraang taon, walang hearing. Automatic. Ipinadala, hindi naintindihan yung forthwith. Pinirmahan ng marami. Ngayon,
ang sinasabi nila doon, masyado minadali. Hindi kayang basahin sa isang Singit lang tayo bago dito sa tanong, ano. May nakita akong comment. Totoo ba na 8 years walang SALN si Sara kaya maraming nakurakot? Tinanggal pala ni Duterte ang SALN at standard procedure ng DPWH, mga sangay ng gobyerno. Kaya ganyan ang kalawak ang korupsyon. Hindi po totoo. Ano po? Lahat po ng taong gobyerno ay nagsusumiti po ng SALN, including Sara Duterte. Ang tinanggal po, at hindi po si Rodrigo ang Duterte ang nagtanggal, kung hindi po ang Office of the Ombudsman, ay ang karapatan po ng publiko na magkaroon ng access sa SALN ng mga public official. Ang kinakailangan kasi during the time of Samuel Martires, nung siya po yung ombudsman, magkaroon muna ng pahintulot sa concerned individual or nagmamayari ng SALN bago po ito ma-acquire ng kung sino man. Kaya hindi po totoo yung nakakalap ninyong impormasyon na 8 years walang SALN si Sara. Meron pong SALN. Sa katunayan, yan na nga po yung sinubpuena ng Committee on Justice. Ang SALN para sa mga taong hindi ko na po matandaan, pero kung di ako nagkakamali, yun yung mga taon na mahalaga sa usapin pong impeachment dito po kay Sara Duterte. araw, yung haba ng pleadings. Ngayon, nung nagkakaroon ng hearing, unconstitutional pala kung magsagawa ng hearing. Ma'am, kaming mga hindi abogado, saan po ba kami lulugar? Saan po kami maniniwala? Okay, banggitin ko po, yung last year na sinabi nila na hindi kayang basahin, sa totoo lang po, binasa ko yun. Alam ko, yung iba kong mga kasama, binasa din po nila ang articles of impeachment or yung complaint. In any case po, ito nga po, iniisa-isa natin ang bawat paragraph of the complaint. We scrutinized 4 impeachment complaints. We are down to 2. At hanggang ngayon, paulit-ulit natin binabasa ang allegations, ang lahat ng provisions, lahat ng paragraphs ng complaint. Nakalagay nga po sa Constitution na kailangan dumaan sa hearing. Yung House rules po, in-adopt natin in accordance with the constitutional requirement also. So yung requirement ng hearing, nandun po. Banggitin ko po sa lahat siguro, no? Yung rules natin sa House, gaya po ng sabi ni attorney, nakalagay po doon na kailangan dumaan sa hearing para po mahanap o matukoy natin yung probable cause nga. Siguro para sa kaalaman ng lahat, ano ba nga itong probable cause na to? Ano ba itong hearing na ginagawa natin? Di ba po sa piskalya, meron tayong preliminary investigation. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. So, kami pong members ng House Committee on Justice, para po kaming piskal, prosecutors. Ito po ang step bago po ipasa sa trial court ang isang kaso. So, dito po, ang trial court natin ay ang Senado. Lahat naman po tayo ay nakakaintindi doon. So, sa isang preliminary investigation, ano bang ginagawa ng prosecutor doon? Tumatanggap siya ng complaint, ng answer, ng ebidensya. And the prosecutor can propound clarificatory questions. Yun po ang ginagawa namin or gagawin namin in the next hearings kapag dumating na ang mga witness o yung respondent, the complainant. Yun po ang gagawin natin. Clarificatory questions as prosecutor or as prosecutors or as the fiscals. Yun po ang status ng ating proceedings ngayon. A formal invitation has been sent to the Vice President to appear before this proceeding. And clearly, she opted not to attend. Ang tanong ko lang, ma'am, is her non-attendance, can it be construed as a waiver of her right to be heard at this stage? Pero sinight si Luis Rubel na yung hindi niya pag-appear is itself a violation of the Constitution. Yes, in fact, we Chairperson Luis Joy even cited a case. I think it was penned by
his iham and said that the non-appearance in the proceedings is tantamount to a violation of the Constitution. Nag-agree po dyan si Honorable Laila de Lima. And for us naman po, no, totoo, nung hindi po siya sumipot nung huli po namin hearing, she waived her right to be present there, to answer what could have been asked her. But as we said, in the next hearings, she may participate through her lawyer, and we will follow the Constitution, the rules, and afford her due process as dictated by the Supreme Court in the Duterte decision. The critics of the House and the camp of the Vice President continue to label this process as nothing but a fishing expedition. Ang tanong lang po natin, ma'am, should the House scale back its process just because the Vice President find this process politically uncomfortable? Of course not. Ang proseso ay nakasaad sa Constitution, nakasaad po to sa rules which we adopted at the start of this term. It's the same rules that we adopted in the previous terms. Wala pong pinagbago yan. In fact, in the previous impeachment complaints, yan din po ang rules na ginamit nila. Why would we scale back just because a party is uncomfortable? That it would be irresponsible on our part. Well, kaya nga siya may abogado. We expected her to do everything to question the proceedings before the Committee on Justice. Kaya nga sabi namin, expected naman na magkakaso siya sa Supreme Court. But we assure the public that we are doing everything that is dictated by the Constitution and by the rules. Ma'am, yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ngayon pa man, sinisira na yung kredibilidad ng Madriaga. Ano daw ang credibility ng isang bilanggo na testigo? Parang naalala ko lang, may dating senador na ipinakulong dahil ang testigo ay puro bilanggo. Laila de Lima yata po ang pangalan nun. Tama po. Ma'am, ano ito? Bago natin pakinggan yung kasagutan dyan, alam niyo isa yan sa mga taktika ngayon ng Duterte supporter na questionin yung kredibilidad nitong si Ramil Madriaga. At no other than Sara Duterte mismo ang gumawa niyan. Sa dinami-dami po ng mga nagsalita laban sa kanya, nag-akusa sa kanya, natatangi na si Ramil Madriaga ang sinampahan niya personally ng kaso, and that is perjury. No? Bakit? Tingin siguro ng mga Duterte supporter, magda-damage pong ang testimonya nitong si Ramil Madriaga kay Sara Duterte. Kahit siguro si Sara Duterte, ganun din ang iniisip. Kaya ang tanong, makatotohanan ba o hindi ang sasabihin ni Ramil Madriaga? Kung hindi makatotohanan na ganun yung pinalalabas nila, bakit sila natatakot? Ang dali pong hulihin ng sinungaling na tao, mga tol, sa totoo lang. No, lalong-lalo na sa sistemang ating pong pinag-uusapan na meron pong mga abogado na pwede pong magtanggol kay Sara Duterte sa pamamagitan ng cross-examination. Kasi siyempre, ang magiging proseso niyan kung sakasakali, pagdating po sa Senado, magiging testigo, magkakaroon ng direktang pagtatanong o yung tinatawag na direct examination, ito pong prosecution kay Ramil Madriaga. And thereafter, i-cross-examine po iyon. Lahat ng mga pahayag ni Ramil Madriaga na binanggit doon po sa kanyang testimonya, susuriin po yon sa pamamagitan ng question and answer. Question na answerable by yes or no lamang. Hindi pa pwedeng magpaliwanag si Ramil Madriaga kapag tinatanong na siya sa cross-examination, tanging yes or no lang ang sagot niya. At kung siya yung nagsisinungaling, makikita at makikita po yun ng publiko. Pero bakit sila natatakot? Bakit may mga di umano'y pagtatangka at ginawa na nga talaga sa buhay nitong si Ramil Madriaga?
bakit may mga effort itong si Sara Duterte na pumunta sa Manila City Jail Annex? Totoo ba na siya po ba'y dumalaw lamang kay Arnulfo Teves? Isang terorista di umano? Dadalawin ng isang vice-presidente? Sa gabi pa? Kasi yun yung pinalalabas nila eh. At yun daw yung sinabi ni Secretary John B. Cremulya, pero sa kampo ni Ramil Madriaga, siya talaga yung target na kausapin ni Sara Duterte. Hindi niya lang ito hinarap. Bakit may mga effort na ayon sa kwento ni Pebbles Talaquera, nangangako itong Office of the Vice President o si Sara Duterte ng tulong sa mga persons deprived of liberty nitong si Ramil Madriaga, no, ng kung ano-ano. At higit sa lahat, yung nangyari noong March 3 na tinangka talagang saktan si Ramil Madriaga, bakit may mga ganon? No? Kung walang kwenta ang testimonya ni Ramil Madriaga, bakit sobrang importance ang ibinibigay ng kampo ni Sara Duterte, even itong si Sara Duterte, kay Ramil Madriaga? O, pakinggan natin ang sagot po dito ni Congresswoman Zamora. Legal parlance po ba? Meron po bang there is a thing as moving goalpost? Na depende kung sinong hahatol, kung sinong kapaboran, kung kaninong kapaboran, gagamitin yung ganong mga makapanira ng mga pahayag. Tama po kayo, no? Nangyayari nga po yun. You're correct, no? That happened during the time of Honorable Laila De Lima. Ang stand po namin sa Committee on Justice as regards allegations that Madriaga is of a questionable character. Kaya nga po tayo naghi-hearing. Wala pa naman po kami sinasabing may probable cause na. Hindi pa po naman namin sinabi na there is probable cause to forward the articles of impeachment to the Senate. In fact, wala pang articles of impeachment. Magkakaroon lang pong articles of impeachment kapag sabihin po ng House Committee on Justice may probable cause, gagawa po tayo resolution at kalaki po na resolution na yan ang articles of impeachment. So ngayon, kaya po tayo nagpapatawag ng hearing, aside from mandato po namin na gawin yung hearing na yan, ay to determine kung meron ng probable cause, kung tama ba itong mga affidavits na ito, kung to verify the veracity of the attachments to the complaint and to the attachments in the answer kung meron man. So, wala pa po kaming sinasabi na may probable cause na at may articles of impeachment na. Dito pa lang po namin titingnan yon sa hearing. Sinasabi nila, the House is conducting a mini trial. Pero, am I correct in understanding ko na si Chairperson Luis Cro mismo ang sabi na nabanggit niya, sort of a mini trial. Yes. Okay. Yes. To her defense, no, she used the term mini trial very loosely, and that's how we will address this issue. Mini trial is not a legal term. It is not defined. And although it is defined in the Alternative Dispute Resolution Act, and the definition in that act po, sinasabi lang na in fact hindi siya trial. It's like a meeting of the parties and there is some sort of a mediator. In short, hindi pa rin po siya trial. Bakit po hindi itong sinasabi lang mini trial ang ginagawa ng Justice Committee? Bakit po namin sinasabi na hindi po ito trial? Unang-una, ang trial po ay mangyayari sa Senado. Tanggap po ng lahat yun. Second, ang sabi po, mag-hearing po kami. Sabi po ng Constitution, sabi po ng rules namin na kailangan namin mang-hearing. So ito po ay hearing nga po to check whether there is probable cause. So in a sense, it is a preliminary investigation. So hindi po siya trial. Attorney Dina. Apo.
help us make sense of the impending decision of the Supreme Court regarding the Torion petition, whether to approve or deny the application for TRO. Naitanong ko lang po ito dahil siyempre nung nakaraang taon, hindi pabor. Pabor doon sa respondent yung naging desisyon ng Korte Suprema. And in this case, if Anyway mga tol, nahihilo ko sa flow ng question nitong mga kasama ni Congresswoman Zamora. Nagtatalon-talon sila, no? Parang mag-a-advance, babalik, lilihis, babalik, nakakahilo eh. Pero sa huli mga tol, ang punto lang naman natin dito, hindi ko alam kasi kung saan banda sa forum na ito yung mismong pinag-uusapan natin ngayon. Kaya ibase na lamang po natin dito po sa balita, no? Na kanina sa news forum po na yan, Saturday News Forum, sinambit po nito pong si Congresswoman Zamora ang mga sumusunod. We believe that we have the numbers. We need 1/3 or around 106 votes, if I'm not mistaken. We have the numbers. Yan, ano? At siguro, ito po ay pag-amplifika, no? Doon po sa unang balita na kumalat kung saan ang rumors 200 votes at least na ang nakuha ni Congressman Sandro Marcos para po kung sakaling magkaroon ng articles of impeachment kay Sara Duterte ay pirmahan ito ng mga sang-ayon dito at eventually maiakit po sa Senado. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi DDS, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share nyo na rin po ito pong ating live streaming. Kapag hindi po kami makapanood ng movie ngayong gabi na ito, nainip ako, magla-live ulit tayo mamaya. Ano? Pero malamang baka manood po kami kung ano man yung mga palabas sa Netflix o sa Prime Video kung saan man. O hanggang dito na lamang muna. Shoutout po sa inyong lahat. Medyo marami pong bumisita sa ating programa ngayon. Umabot po tayo ng mahigit 1,800 overall, 2,000 plus kung isasama po natin ang manonood sa Facebook. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.